I love Debaters Convention. I love Debaters Convention. Okay, so magandang gabi sa lahat at muling nagbabalik ang Debaters Convention at meron ulit tayong debate na magaganap between Pastor Rosendo ng Born Again, isang magaling na debatista sa Born Again, at si Denmar ng Catholic, isang top debater. So, ang topic nila ngayon is napaka plain and simple. Sino yung tunay na born again? Yung ating first speaker dito, si Pastor Rosendo ng Born Again Christian, at yung ating second speaker naman, si Denmar ng Catholic. So yung setup natin,
Gaya ng dati, napakabilis lang, 10-7. Tapos yung conclusion natin, 5 minutes. Alam na nila yan. At saka yung ating rules, hindi ko na babagitin lahat kasi hindi naman sila bago dito sa Debaters Convention. Ang kailangan ko lang is yung kanilang confirmation. So, sang-ayon ka ba sa Debaters Convention na rules, Mr. First Speaker? Oh, Yes, sir. okay. Ang ating second speaker naman, sumasang-ayon ka ba, Bro Denmar, sa ating rules ng DepCon? Yes po. Okay, so di na tayo magpaligoy-ligoy pa at ating umpisahan ang debate ngayong gabi. So unang magpapahayag si Pastor Dindo ng Born Again. Bibigyan ko siya ng 10 minutes. Ayan. So set lang natin 10 minutes para sa iyo, bro. Pastor Dindo, 10 minutes. Your time start now. Okay, magandang gabi sa lahat ng ating mga viewer at yung ating nasa platform. Ang aming pong debate topic ngayon ay tungkol po sa sino po ang talagang born again. Okay? Napakahalaga po nitong topic na ito sapagkat ito ay ano ho natin ito gateway po natin to enter into the kingdom of God. At ito po ay itinuro ng Panginoon, Ang isa diyan ay malaman natin ano ba ang talagang born again. Ang ibig sabihin ng born again, it doesn't mean that you will enter into your another's womb, Sabi nga ni ni Jesus Christ kay Nicodemus, sila ay nag-usap sa John chapter 3 verse 3, At nakita natin doon ibig sabihin ng born again ay it is an instrument of God, in gateway bringing into the family of God, into the kingdom of God. Not only to become a Christian, but born again, sabing ganon, ay our entrance into the kingdom of heaven. Binanggit nga rin ni Jesus Christ kay Nicodemus, unless a man be born again, you cannot enter into the kingdom of God. Unless you're born in water and spirit, you cannot see the kingdom of God. What is born, sabing ganon, of flesh is flesh, but what is born of spirit is spirit. Nahulugan ang pagiging born again from the Greek word ibig sabihin born from above. Ibig sabihin nito ay ikalawang kapanganakan natin, hindi dito sa lupa ng ating mga magulang, kundi kapanganakan natin sa kalangitan. May panganak tayo ng nanay natin dito, tatay natin. Ibig sabihin that is born in flesh. But kung be born in spirit, ay ipanganak tayo ng Diyos, ng ating Ama sa langit, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Tatanggapin natin itong Espiritu Santo, Kaya nga, napakahalaga na maunawaan natin, paano ba tayo maboborn again? Di ba? Unang-una, kailangan, sabi nga ganon, ay mabaptismuhan tayo sa pamamagitan ng tubig at sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngunit hindi kagad yan ang dapat criteria. Meron pang nauuna na bago tayo bautismuhan sa tubig at sa Espiritu, ay kailangan muna ng repentance, pagsisisi ng kasalanan. Si Jesus Christ, sabi niya ng ganon sa Matthew chapter 4 verse 17. Sabi niya, repent, for the kingdom of God is at hand. Unless you repent, you shall likewise be perished. Maliwanag yan, sabi ni Jesus Christ, na magsisi tayo ng ating lahat ng ating mga kasalanan. Kasalanang minana, natin kay Eva at kay Adan, kasalanan natin na nagagawa, magmula noon tayo bata pa hanggang sa ngayon, dapat yun, sabing ganon, ay pagsisihan natin. Pero meron dalawang klase ng pagsisisi. Doon sa banal na kasulatan sa 1 Corinthians, na sabing ganon, repentance which leads to death. Sabing ganon.
yung pagsisisi ng kasalanan na nagpupunga lang ng kamatayan. Ibig sabihin, hindi tunay yun na pagsisisi. Kasi ang tunay na pagsisisi sa kasalanan ay once na pinagsisihan mo ito, sabing ganon, repentance which leads unto life. Talagang hindi mo na ito binabalikan. Hindi mo na binabalik-balikan pa yung mga dating kasalanan na nagawa mo. Kaya tayo nagsisisi sapagkat mahalaga yung gospel. Si Jesus Christ, sinabi niya yan. Sabi niya sa Matthew 16:18, upon this church, my church, itong tinayo ni Jesus Christ is His own body, Colossians 1:18 at saka Ephesians 1:23. Ibig sabihin nito, yung tinayo ni Jesus Christ na body niya, katawan niya, ito yung church. Ang church, hindi naman yung building, hindi church organization. It is a simple structure, a simple organism. Na makikita natin katawan niya ito. Since ang katawan niya ay holy, napakahalaga na maging holy ang tao. Kaya nga si Jesus Christ, nang siya'y namatay, nilibing at muling nabuhay ng 3 araw, na tinawag niya yung kanyang mga alagad at sinabi niya, go, make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, and teaching them to observe all things what I have commanded you to do, and lo, I will be with you. Ibig sabihin, si Jesus Christ, sinabi niya sa kanyang mga alagad, ipangaral yung ebanghelyo. At yung mga magsisisi ng totohanan, na kailangan mabautismuhan sila. Saan sila dapat mabautismuhan? Para ipakita nila ang tunay na pagsisisi. Katulad si Peter, nung siya'y napuspos na espiritu, umarap siya doon sa kanyang bayan sa Jerusalem. Akala mga lasing sila, pero sabi ni Peter, magsisi kayo ng kasalanan, so that your sin will be remitted. Ang malaga rito ay ma-remit yung kasalanan natin. Sabi niya ganyan, you receive the Holy Spirit. Ayan. Kaya 3,000 yung nagpabaptize na nagpalubog ng tubig. Nabautismuhan sa tubig. Kaya mahalaga ito na marinig muna yung gospel. Ano ba yung gospel dito? Ang tunay na gospel ay yung death, burial, and resurrection of Christ. This is the real gospel na malinaw na maipaliwanag sa mga nakikinig ng ebanghelyo. Sapagkat dito sila magde-decide na si Jesus Christ namatay sa kanilang kasalanan, na binugbog, sa halip na silang bugbugin, ganon, Delmar, sa halip na ikaw ang bugbugin, si Jesus ang binugbog sa iyo. Sa halip na si Jesus, ikaw ang ipako sa krus, Delmar, si Jesus ang napako sa iyo sa krus. Sa halip na yung dugo mong umagos, dugo ni Jesus Christ ang umagos. Sa halip na ikaw mamatay sa krus, si Jesus Christ namatay sa iyo. Kailangan maunawaan yan. Kasi sabi, lahat nagkasala, Romans 3:23, lahat kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So once na makinig nila yung gospel, sabi nga ni Jesus Christ, when the Holy Spirit shall come to you, you shall receive power, upon which you shall be my witness to you, both in Jerusalem, Samaria, and Judah. So nakangahulugan, kailangan marinig ng isang tao yung ebanghelyo bago siya magsisi at bago siya mabautismuhan sa tubig. So ang mahalaga dito, yung pagbabautismo sa tubig. Kung titingnan natin, sabi ko nga si Peter, nung nangaral siya, nung napuspos siya ni Espiritu Santo, 3,000 kagad ang nabautismohan sa tubig. Pagkatapos may 5,000 sa kanyang pangangaral. Kaya itong tubig, napakahalaga ito. Hindi lamang ito yung tubig na sasabihin natin na na bininyagan ka, na winisikan ka, nung bata ka. Hindi yun yung tamang proseso ng tinatawag na baptism. Ang tamang proseso ng baptism dito ay yung nilulubog ka sa tubig, from the word bapto o immersion o to dip. Kaya ito ang tama, sapagkat ang ibig sabihin ng baptism sa Romans chapter 6 verse 3 to 5 ay si Jesus Christ. In-identify mo yung sarili mo from death, burial, and resurrection ni Jesus Christ. Na yung lumang pagkatao mo dahil nagsisi ka ng kasalanan, inilibing na. Doon yung kasalanan mo nung nandoon ka sa ilalim ng tubig. At nung muli na ni-raise up ka sa tubig, sabing ganon, you are raised up into a newness of life. Meron ng resurrected life ka, bagong buhay. Yan ang tunay na identification ng baptism. Hindi lamang bininyagan nung bata ka, kailangan merong pagtanggap sa ebanghelyo
pakikinig, kailangan meron tinatawag na repentance, tunay na pagsisisi, merong tunay na pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas. Yan ay desisyon ng isa bago bautismuhan. Hindi katulad yan, na bautismuhan tayo ng bata pa. Magulang natin, di naman sila magdidesisyon para sa atin. Kaya nung malaki na tayo, nakita natin. Hindi na naman ibig sabihin ay yung mga magulang natin, ibang desisyon paglaki natin. Kaya nga marami na pupunta sa ibang relihiyon kahit na bautismuhan na sa tubig. Pangalawa, pinakamalaga yung baptism with the Holy Spirit. Kung papansinin natin dyan, kailangan yon na mabautismuhan tayo sa Holy Spirit. Sabi ni Jesus Christ, mananalangin ko sa and He will give you another comforter, Parakletos. Sabi niya, He will teach you, He will guide you, He will reveal things to come, He will remind you what I have taught you. Sabi niya, at sa ganon, He will, sabi ganon, be, our teacher and guide. Kaya kailangan natin ng baptism ng Holy Spirit. Kung paano na bautismuhan yung unang mga disipulo, dahil yung buhay nila hindi na naging dati. Nagkaroon sila ng transformation, nagkaroon ng tinatawag na okay? Yan, so dyan nagtatapos ang first stand ni Pastor Rosendo ng Born Again. So dadako na tayo sa ating pagtatanong ni Bro Denmar ng Catholic. So 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start now. Okay. Nabanggit mo yung Matthew 16:18, no? Ang sabi mo dito, it refers to Colossians 1:18, Ephesians 5:23, body of Christ. Ngayon, kapag ka nabautismuhan ng tao, pagka halimbawa nabautismuhan, saan siya lulugar? Saan siya papasok? Sabi ni Jesus ng Acts chapter 2 verse 47, and the Lord added to His church those who are saved. Pag nakita ng Lord yun, nakita ka na nagsisiga ng totohanan, nilubog ka sa tubig, bautismuhan ka, at nagdesisyon ka, na sumunod kay Jesus, idinadagdag ka niya sa kanyang eklesiya. So hindi papasok doon sa born again church, tama ba? Hindi. Ang born again church, ibig sabihin lang noon ay mga kalipunan, ang mga mananampalataya na lahat sila nagkaroon ng karanasan na born again. May mga public testimony siya kung paano niya tinanggap ang Panginoon, nagsisi, binago ng Diyos ang kanyang buhay, pinagaling ang kanyang sakit at karamdaman. Yun yung tinatawag ng mga personal testimony ng talagang born again. Okay, next question. Dito sa John 3:3, kasi inugnay natin doon sa Matthew 16:18. So sabi mo, hindi papasok doon sa born again church gaya ng kinabibilangan mo ngayon. So sino ang nagbigay sa inyo ng authority na ang tao ay bautismuhan gaya sa John 3:3 kung hindi pala simbahan ang tinutukoy dito sa Matthew 16:18? Ayan, ang sabi ko nga, spiritual na na church. Pero meron mga local churches, andyan yung physical mga members ng church na nagkasama-sama. Sila, na nakaranas nito, ay doon nagkakaroon ng baptism. Lalo-lalo na yung pinili ng Panginoon na magpastor sa isang kaloob na isang congregation. At yun ay naayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. At yan, sabi nga natin ay si Jesus Christ pa rin ang ulo, walang ibang ulo. Okay, next question natin, no. Dito sa Acts 2:38, ang sabi mo diyan ay nagkaroon ng production or ng product yung pangangaral ni San Pedro. Ngayon tanong ko diyan, di ba yan ay time of Pentecost? Kung time of Pentecost yan, aling church ang sinasabi doon sa 2:47 kung saan idinadagdag yung mga tao kung saan sila nagkakatipon? Yung church kasi nung tinayo ni Jesus Christ yun sa Acts 16:18, wala naman siya sinabing particular na name o proper name, specific na name. Sinabi niya itong pangalan ng church. Pero mga apostol, sila nagbigay katulad ng 1 Corinthians 1:2,
Si Pablo, sinabi niya, Church of God. Okay, next question. Okay. Sabi mo kanina, doon sa Matthew 16:18, nung tinatanong kita kung church ba ito, sabi mo spiritual. Ngayon, may sinasabi ka na tila baga lumalabas na visible church pero walang pangalan. Ngayon, alin sa dalawang sinasabi mo yung totoo? Invisible o visible? Ang church talaga ni Jesus Christ ay yung kanyang katawan, kaya spiritual ito. Pero since na tinayo niya yung ecclesia, ibig sabihin kasi ng ecclesia, those who, sabi niya, who are called from darkness to light. Yung mga tinawag na mga tao magmula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Ito yung congregation o assembly of people. Okay, next question. So ngayon, ang sagot mo pa rin ay spiritual. So inaamin mo ba na mali yung sinasabi mong mayroong visible church kasi ang stand mo is spiritual church? Hindi mali sinabi ko na mayroon local churches katulad ng ni Pablo sa Corinto, sa Efeso, sa Thessalonica. Meron tinatawag doon na physical congregation of believers. Ito yung church. Ang church tao kasi hindi naman to organization, hindi to institution. Tao, ikaw yung church, ako yung church. Okay. So yung church dito, sabi mo ay pinangalanan ng mga apostol. Pinangalanan ba ito ng mga apostol na born-again church? Walang literal na pinangalan sila. Ngunit, lahat ng mga member, ng mga apostles, at saka mga early Christian followers and believers of Christ, they were all born again. Mga born again, lahat ng member ng true Church of Jesus Christ. Okay, next question tayo. Banal sila. Next question. Okay. Kalimitan ba sa born again, nagagawa itong Matthew chapter 28 verse 19 to 20? Nakakapagbautismo ba kayo sa pangalan ng tatlong persona ng Diyos? Yes, oo. Ako, marami na ako nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo at sa pangalan ni Jesucristo. Kasi yung bautismo ng mga disciple, makita mo ron, they baptize in the name of Jesus Christ then. Biblical yan. Okay. Ngayon, kung itong Matthew 28:19 to 20 ay nagagawa ng lahat ng mga born-again churches sa sinasabi mo, paano kung mayroon akong mabanggit na born-again church pero hindi nila ginagawa yung Trinitarian formula kundi yung in the name of Jesus lang? Aaminin mo, mali ka sa sinasabi mo. Parehong tama yon. Kasi ang pinangaral ni Jesus Christ, baptize them in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Pero nung ang mga apostol ay nangangaral na at nagbautismo, sabing ganon, they baptize them in the name of Jesus Christ. Kaya parehong tama yon. Yung bautismo yun. Kasi okay, next Christians question. in Him dwelleth the fullness of Godhead bodily. Kay Jesus ang kapuspusan. Okay, next question tayo. Dito sa Matthew 28 verse 19 to 20 pa rin, ulitin ko yung tanong para praise ko lang. Kung sabihin ko sa'yo na mayroong isang born-again church, evangelical church, na nagpapakilala na sila ay born again pero hindi ginagawa itong Trinitarian formula, aaminin mo na yung sagot mo ng una. Okay. Ayan, so dyan nagtatapos ang first cross ng ating second speaker sa first speaker. So dadako na tayo sa ating first stand ng second speaker, Bro Denmar ng Catholic. Okay, time start now. Okay. So magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Ang ating paksang pinag-uusapan ay patungkol sa kung sino ang tunay na born again. Kapag tinanong natin ng mga Katoliko, we believe as Catholics are born again through baptism. And we Catholics are already born again since we were baptized in the church, the Catholic Church. Yung parirala o salitang born again na na-mention sa John 3:3, yung favorite ng mga Protestante, mga kapatid, it is not pointing out today to the evangelical Protestant sect, kung yung mga born again na tinutukoy natin na mga sektang sulpot noong 1980.
Sino po yung nagtayo ng born again church na yan? Okay, basahin po natin dito po sa history kung sino po ang nagtayo ng born again church. Dito po mababasa natin sa Information Almanac page 292 and sa Catholic Encyclopedia 240, sabi dito, evangelicals born again originates from Jacob Arminius Charles Wesley and it is founded 1946 in Johnstown. Ayan. So galing pala siya sa mga Protestants, no, na nagtayo noong 1946. So sila ay mga sektang sulpot lang na nakarehistro sa SEC. Okay? Ngayon, again, no, itong nagkiklaim na born again, hindi sila ito. Okay, if read this text, no, doon sa John 3:5, Jesus answered, "Verily, truly, I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born again of water and the Spirit." Now, itong binasa natin na dalawang talata na John 3:3 and John 3:5 is both interconnected with the phrase kingdom of God. Okay? Which mentioned born again in John 3:3 na interconnected na sa born of water and the Spirit. And so, being born again simply referring to a single event or yung baptism in the context of Jesus' statement. So, hindi ito yung sinasabi natin na sekta. Okay? Sa Mark chapter 1 verse 8, ang sabi, "I have baptized you with the water and He will baptize you with the Holy Spirit." Now, nakikita ninyo mga kapatid, no? And Jesus experienced that also, that baptism which involves water and the Spirit. No? Pag binasa nyo yung Mark chapter 1 verse 9 to 10 ng New American Bible. This scene gives us a graphic depiction of what happens at our baptism. No? We are baptized with the water because we cleanse our original sin and receives Holy Spirit for us to be spiritually new. No? Titus 3:5. No, merong cleansing na ginagawa. And since all Catholics have been baptized, all Catholics have been born again, and not by joining this Protestant sect called born again church. No? Kaya itong mga early Christians, mga kapatid, they are born again Catholics. What do we mean by born again Catholics, mga kapatid? Ngayon, basahin po natin pagkahalimbawa yung sulat ni Saint Justin Martyr, no, noong 151 AD. Ang sabi dito, "They are led to a place where there is water, and they are reborn in the name of the Father and of Jesus Christ and of the Holy Spirit. They receive the washing of water for Jesus Christ said, no, unless you be reborn, you shall not enter the kingdom of God." And even Saint Irenaeus in 190 AD, ang sabi niya, no, tinuruan niya si Polycarp, no, about doon sa tinuturo sa kanya ni Saint John, kasi sila ay disciples ng mga first disciples si Jesus. "We are made clean by means of all sacred water invocation of the Lord, being spiritually regenerated as newborn again babies, even as the Lord has declared, except a man be born again through water and the Spirit, he shall not enter the kingdom of heaven." And so, mga kapatid, hindi ito yung pagiging membro ng born again Christians kuno. So, ayan, no? Ang problema kasi dito sa mga born again Christians, sa mga Protestant evangelicals, no, na nakiklaim yan, itong mga born again Christian, no, being a born again for them is one that should go to the prayer services and worship gathering every Sunday. And one should accept Jesus Christ as personal Lord and Savior. That is unbiblical. Saan mo mababasa na you need to accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior? Saan mo mababasa yun? Okay? Wala nun sa Biblia. Okay? Kasi ang nakasulat sa Biblia, 1 John 4 verse 42, "We ourselves have seen and testified that the Father sent His Son as Savior of the world." No? And John chapter 4 verse 42, Christ the Savior of the world. Not personal, mga kapatid. And even dun sa Lord, no, hindi lahat ng tumatawag sa Kanya Lord
Jesus papasok sa kaharian ng langit. Matthew chapter 7 verse 21. And once again, this born again is synonymously means regeneration of renewal. Titus 3:5. So hindi ito talaga yung sekta, it referring to the event o yung baptism. So ngayon nalaman nyo na mga kapatid, no? The answer, are Catholics are born again? Yes. Since all Catholics have been baptized, all Catholics have been born again. In fact, we Catholics should ask these born again Protestants, lalo na si Pastor Dindo na ating kausap ngayon. Are you a born again the way the Bible understands that concept? No? If this evangelical Protestants and born agains group has not been properly water baptized or not yet baptized due to their adult baptism belief, then whatever he may think that he or she has not been born again in the Bible way. So, mga kapatid, no? At isa pang ididiin natin, ang tunay na born again may authority, no? May authority na gumawa ng sakramento ng pagbibinyag. Okay? Dito po sa Matthew chapter 16 verse 18 to 19, ano po sabi ng ating Panginoong Hesukristo diyan? Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, basahin natin yung sinabi niya kay Apostol San Pedro. Okay? Sabi diyan, at sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit at anumang iyong kakalagan sa lupa ay kakalagan din sa langit. So ayan mga kapatid, napakaliwanag na yung simbahang itinatag ni Kristo sa Matthew chapter 16 verse 18 ay siyang may karapatan, otoridad na magsasagawa ng mga ritual o mga sakramento. Sino po ba yung simbahang nandiyan, no, na tinutukoy diyan? Ito ha, another Protestant, C.H. Turner. Ano ang sabi? Okay? Sabi ni C.H. Turner, we of the Church of England and Protestant scholars in general sense, the Reformation have failed to give its due weight to testimony supplied by the New Testament, that in particular by the Gospels, to the unique position there ascribed to Saint Peter. So ayan na, nire-recognize ng mga Protestants yung pagiging leader ni San Pedro. So saang simbahan po yan yung tinutukoy ng mga Protestante? Okay? Tanungin din natin yung isang Protestante. Okay? Yung aking binasa ay mula sa Catholic and Apostolic page 181. Babasahin naman po natin mula po dito sa libro ni Dr. Trevor Guyland, no, na isang Protestant sa The Church. Ayan, The Church in the Papacy, page 55. Ano sabi po dito? Okay? Jesus Christ founded the Catholic Church 30 AD in Jerusalem. Okay? So ano yung sinasabi ng Protestant scholars? Ang simbahang itinatag ni Kristo ay ang Catholic Church at ang namumuno si San Pedro. So yan lamang ang binigyan ng karapatang magbautismo, hindi ito mga Protestant scholars. Okay? So napatunayan natin mga kapatid, no, na ang tunay na born again ay yung mga Katolikong nabautismuhan, sapagkat naiintindihan natin na ang tunay na born again ay mapabilang sa simbahang may otoridad na magbautismo at hindi doon sa mga kolorum na sektang nagsulputan sa panahon natin ngayon. Okay? So next tayo, ano pa yung ating punto na dapat nating itayo? Okay? Ang punto naman natin dapat itayo, itong sinasabi nilang wisik. Okay? Yung sinasabi nilang wisik, nandito sa Biblia. Okay. Okay. Okay, so dyan nagtatapos ang first stand ni Bro Denmar ng Catholic. So dadako na tayo sa ating 7 minutes na pagtatanong ni Pastor Dindo. Pastor Dindo, your time start now. Okay, Brother Delman, ano? Una kong tanong,
No? Yung bang sinasabi mong na born again na mga Catholic ay dahil sa bininyagan sila at nakumpilan sila. Yes, dahil sila ay nabinyagan at nakumpilan sa tunay na simbahang may otoridad na magsagawa ng sakramento. Next question. Okay. Yung bang binyag at kumpil ng simbahang Katoliko, yung ba itinuro ng mga apostol na sabing gano'n, ano? Na tunay na pagbibinyag ay paglulubog sa tubig. At ang tunay na na baptism ng Holy Spirit ay yung pagbuhos sa kanila ng Espiritu Santo nung sila'y malaki na. Ano? Alin doon ang tama? Yung sinabi mong na born again sa Catholic o yung born again doon pa lang sa mga apostol? Okay, parehong tama sapagkat yung mga apostol ay nagpasimula ng aral na ang pagiging born again ay mabautismuhan at makumpilan sa tunay na simbahang may otoridad na magsagawa nyon. Next question. Question, hindi ba nangangahulugan na tamang aral lang at nasa Biblia lang ang dapat natin susundin at hindi tayo gagawa ng ibang aral na malayo sa aral ng mga apostol? Oo o hindi? Oo, tama yun. Pero according to 2 Thessalonians 2:15, there is a tradition, apostolic tradition that is written or by word of the mouth. So, next question. So, next question. Inaamin mo na ito'y tradisyon, yung pagbinyag at kumpil. Tradisyon yan ng Roman Catholic na idinagdag nila at hindi iyan ang talagang ipinag-utos na Jesus sa kanyang mga apostol. Okay, pagdating diyan, meron tayong mababasang biblical proof ng infant baptism at saka confirmation sa Biblia. Meron po niyan. So, itong sino ba talaga ang nagtayo noong born again na ayon sa Biblia? Si Jesus Christ ba? Ito si Jacobus Armenius noong 1946. Okay, ang tunay na born again ay itinayo noong 33 AD sa Jerusalem at sabi ng Protestant scholar si Dr. Jarland, ito ay ang Catholic Church. Okay, next question. Okay, so accepted mo na si Jesus Christ ang talagang nagtayo ng born again at hindi si Jacobus Armenius. Yes, kasi ang tunay na born again ay Catholic Church na itinayo ni Cristo kay San Pedro. Next question. Question. Meron na bang Catholic Church noong panahon ni Jesus Christ o tradition lang din ito at hindi biblical truth? Pagdating do sa panahon ni Jesus Christ, meron na sapagkat itinatag niya nga ito noong 33 AD. No? Okay. Next question. So ang ibig mo sabihin sa Titus 3:5 ito ay regeneration, pagbabago ng buhay. Yes. At ibig sabihin na nabinyagan na at saka nakumpilan na, mga Katoliko ay nagbago na ng buhay. Oo. Ang tingin mo, nagbago na ba talaga ng buhay ang mga miyembro ng Katoliko nung sila'y nakumpilan at nabinyagan? Yes, sila ay nagbagong buhay na kay Kristo. Subalit, dahil nga ang tao may nature na itanggi ang Diyos, at mayroon silang free will, nasa kanila yan kung isasabuhay nila yung kanilang bautismo. Okay, next question. Okay, nakakahulugan, hindi sila tunay na linis. Kasi, yung nature hindi nawala sa kanila. Hindi nangyari sa kanila yung regeneration. Kasi hindi na bago ang buhay. Dahil sabi mo, may free will sila. Okay, nalinis sila, Pastor. Hindi, kasi Pastor, nalinis na sila mula doon sa original sin. Pero yung patuloy na pagkakasala ng tao, 1 John chapter 1 verse 8, na patuloy pa rin sila nagkakasala, iyon ang kanilang
ipapasok sa sanctification, pagpapakabanal. So you are justified by faith. Okay. Ibig mo sabihin ay mga Catholic hindi pa mga banal. Banal na Dahil kami. mga Yung kasalanan pa rin. Oo, yes, hindi. banal na kami. Oo, banal na kami, pastor. Yun nga lang, dahil nga ulit ang tao, no, may kakayahang magtanggi sa Diyos. Galatians chapter 5 verse 11 ay hindi niya magagawa na makaabot sa righteousness of God dahil nga doon sa kasalanan niya. Isaiah 59 verse 1 to 2. Born again ako. Hehe. Shoutout din kay Elijah Sester. Sabi niya, through the sacrament of baptism. Sabi ni Allen Ledesma, good evening sa lahat watching from Hong Kong. Yan, shoutout sa iyo, Sister Alin. Kay Pialago Yupo. Yan, shoutout sa inyo. At sabi ni Emmy, parang mananatili ako sa Katoliko galingan mo, pastor. So, dadako na tayo sa ating rebuttal. Siyempre, mauna ulit si Pastor Dindo dito. 10 minutes para sa iyo, Pastor Dindo. Your time start now. Thank you, Rush. Okay, ang aming pinagtatalunan dito ay sino ang tunay na born again. At nakita ko na hindi si Denmar ang tunay na born again kung hindi ako. Kasi nakita ko na ang kanya mga turo ay puro tradisyon, puro gawa ng tao. Samantalang dito, ang tinatalakay ko na pagiging born again ay yung biblical na essence ng born again. Katulad dito, no? Na ang born again is an experience ito. Hindi ito isang sekta na sinabi niya. Na ito ay karanasan, na sabi ni Jesus Christ, na unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So nangangahulugan, the real entrance into the kingdom of God ay repentance. Dito wala siyang binanggit na yung mga nasa Katoliko nagsisi ng kasalanan. Ang totoo, kung nagsisi na sila talaga ng kasalanan, hindi na nila babalik-balikan pa yung kasalanan nila. Kaya yan nga yung sinabi ko repentance which leads to death. Ganyan yun, ang mga nakikita ko, katulad si Denmark. Siguro,
hindi pa siya nagsisisi ng kasalanan niya. Kasi binabalik-balikan pa niya yung kasalanan niya eh. Ang sabi niya, makasalanan pa raw siya. Eh paano namatay na si Jesus sa iyo, Denmark? Nilinis ka na ng kanyang banal na dugo, no? Ay, hindi mo ba binibigyan ng talagang pag-unawa yung ginawa sa iyo ni Jesus Christ na namatay siya, no? Hinugasan ka ng dugo para papatawad ka. Pagkatapos babalik-balikan mo pa yung kasalanan mo. Alam mo, meron sa Biblia na ganito eh, yung baboy, likas daw ang pagkababoy. Sorry illustration lang sa Bible. Na, paliguan mo man, babalik siya sa putikan. Ganon din daw yung aso, na, likas ang pagkaaso. Eh, yung kanyang niluwa, na, babalikan niya, kakainin pa rin. Ha? Dapat hindi na tayo ganon. Dapat hinugasan na tayo ng dugo ni Jesus, pinatawad na yung mga kasalanan natin, tatalikuran na natin yun ang tunay na born again. Hindi yung pabalik-balik, born again daw, pero pabalik-balik sa kasalanan. Kasi mali yung proseso ng pagiging born again kapag ganon. Una, nakita natin yung binyag, hindi naman ganon talaga tinuro ng mga apostol eh. Na, ang tinuro ng mga apostol na tunay na pagbabautismo, paglulubog sa tubig nga. Si Jesus Christ nilubog sa tubig, example natin siya. Kung paano siya nilubog, sabing ganon, lakaran natin yung kanyang as model, kanyang ehemplo. Kaya nga naparito si Jesus Christ, ehemplo natin siya. No? Kung paano siya nilubog sa tubig, ganon din dapat lahat tayo na sumusunod nilulubog sa tubig. Kasi yung paglulubog sa tubig, may ibig sabihin yon. Ibig sabihin yon, namatay yung lumang pagkatao mo, inahon ka uli sa bagong pagkatao. Kaya hindi, Kaya mo lang pagbabago kasi mali yung proseso, hindi biblical. Kasi yung proseso ay tradisyon lamang. Katulad ng kumpil. Ang kumpil, hindi yan yung baptism ng Holy Spirit. Makita natin na nabautismuhan sila ng Holy Spirit, ay bumuhos sa kanila Espiritu Santo. Nagkaroon sila ng iba't ibang wika. O dito yung kumpil, bata pa, kinumpilan na. Ibig sabihin, kung talagang nakumpilan na bago, anong Holy Spirit na nahan na sa kanya, magbabago buhay niya, yung sinabi mong cleansing or regeneration. Pero wala makitang ganun eh. Madali magsabing born again na isang tao, pero tingnan mo, sabi, for thy fruit you shall know them. Kahit sabihin nung lahat, born again sila, pero makikita mo yung mga tagalang born again. Una, nagkaroon ng pagsisisi. Pangalawa, narinig sabi ko yung gospel. Kasi ito, isang sa malinis na puso eh. Once na narinig mo na namatay si Jesus sa iyo, nilibing at muling nabuhay, na ibig sabihin yan, ay ikaw rin ay namatay na yung lumang pagkatao, muli ka nabuhay. Kaya sabi kong gano'n, yung salvation, dapat tama. Pag mali rin ang salvation, kasi ang tunay na salvation, dito sa Acts chapter 2 verse 9, dito sa Ephesians chapter 2 verse 8, sabing ganon, by grace you have been saved through faith. Sabing ganon, biyaya lang ang kaligtasan. It is not of your works, lest any man should boast. It is a gift of God. So dito, makita ko, na kasi, ang iniisip nila, yung kaligtasan ay hindi regalo, hindi biyaya. Kaya pwede mong tanggapin, pero magpatuloy ka sa kasalanan. Hindi ganon ang kaligtasan. Ibig sabihin kung nagpapatuloy ka sa kasalanan, hindi ka paligtas. Ang tunay na naligtas na kay Kristo ay yung tunay na hindi na nagpapatuloy sa kasalanan at nagiging banal na. Katulad ng sinabi ng John chapter 3 verse 9, whosoever be born of God sinneth not, because the seed of God is in him. Maliwanag yun na kapag ikaw ay tunay na born again, hindi ka na nagpapatuloy pa sa kasalanan. Andun na yung binhi ng Diyos. Kaya malaga yung baptism with the Holy Spirit. Yung baptism, ibig sabihin nito, kapuspusan ng Espiritu Santo. Nagiging templo tayo ng Espiritu Santo. Diyan tayo nangyayari na born again. Kapag ang Holy Spirit nasa atin na, ipinanganak na tayo sa Espiritu. Pero paano sa atin andun ng Holy Spirit kung nagpapatuloy ka sa kasalanan? Patuloy pa rin sa bisyo, patuloy pa rin sa iba't ibang wala Holy Spirit doon, hindi siya born again. Sa salita lang, born again, pero sa katunayan, hindi siya na born again. Kaya nga, nakakalungkot na yung ganyang katuruan na namatay na si Kristo sa kanya,
pagkatapos nilinis na siya ng banal na dugo, ay makasalanan pa rin siya. Dapat hindi ka na makasalanan. No? From sinner, tapos sinner ka pa rin. Ibig sabihin, walang ginawa si Kristo sa iyo na namatay sa krus ng Kalbaryo. Makasalanan ka, pagkatapos namatay na, inugasan ka ng dugo, mas makasalanan ka pa uli. No? Aba, hindi yun ang tunay na turo. Ang tunay na turo, once na naugasan ka na ng dugo ni Kristo, pinaging banal ka na, from sinner to saint. Kaya nga yung saint, hindi naman yung mga ginawa ng Pope na saint ang diniklara. Unang-una, yung mga apostol, hindi naman Roman Catholic ang declare sa kanya ng saint. Ang nag-declare sa kanya ng saint, ang Diyos. They were made saints. Paano sila naging saints? Ibig sabihin yung banal na dugo ni Jesus Christ, sabi doon sa Hebrew 9:22, na yung remission of sin, sabing ganon, without shedding of the blood, there is no remission of sin. Nangangahulugan makapangyarihan dugo ni Jesus Christ. Kapag nalinis na tayo, ibig sabihin, wag na tayo magpakadumi pa. No? Ibig sabihin yan, manatili na tayo sa kabanalan. Ibig sabihin, from sinner to saint. So lahat noon, mga apostol at saka follower of Jesus Christ, they were called saints in the Bible. Kung titingnan mo sa Corinthians chapter 1, verse 2, to the saints. To the Ephesians, to the saints. Lahat ito to the saints. Pag binasa mo lahat ito sa mga banal, ibig sabihin, ang Biblia, ginawa yan sa mga banal. Sulat yan sa mga banal. At sino yon? Yung tunay na eklesiya ng Panginoon. No? Kaya ang tunay na eklesiya, ang mga member banal. No? Hindi mga makasalanan. Kasi banal siya. Ibig sabihin, ng mga member dyan, no? Sabing ganon, sila yung bride of Christ, malinis ang kasuotan. Kaya nga piniprepare ni Jesus Christ yung church niya Sabi niya ganon sa Ephesians chapter 5, A glorious church without blemish, without spot. Nangangahulugan, paano yan? Puro makasalanan yan pag bumalik si Jesus Christ sa 1 Thessalonians chapter 4. Hindi makakasama yan. Pag nagpatuloy kayo sa ganyang turo, marami pupunta sa dagat-dagatang apoy. Kailangan ituro na ng mga Katoliko ang tunay na aral ng tunay na born again. No? Para sa ganon, maging malinis sila, hindi na magpatuloy sa kasalanan, at iniisip nila dahil Katoliko sila, pupunta sila sa langit. Mali yun. No? Mali yung ganong katuruan. Maaari lang sila pumunta sa langit kung maborn again sila ng totoo. At nakikita ko sa mga katwiran mo, Denmark, hindi ka born again. Wala kang patutuo. Ako may patutuo. Dati, ganyan, makasalanan ako, nasa makasugalan ako, bisyo, no? Pero nung binago ko ng Panginoon, tinigilan ko lahat. No? Naunawaan ko yung paglilinis ng kanyang banal na dugo. Naalala ko yung sakripisyo niya. Kaya yun, no? Nagpatuloy ako. At nagpabautismo sa tubig, nagpabautismo sa Espiritu Santo. Kaya ngayon, nangangaral ako. Pwede ako mangaral, andun ang authority sa may Holy Spirit. Wala naman yung authority dito sa tradisyon Kahit sabihin nyo may authority kayo, kung tradisyon lamang ito, baliwala yung authority yon. No? Kaya napakahalaga ang tunay na authority, ang Diyos ang nagbibigay. Hindi inaangkin yung authority na dahil kami ganito, nauna kaming church, kami may authority. Hindi nangangahulugan yan, nauunang church, may authority sila. Ang authority nang gagaling sa Diyos. Authority siya nagbibigay, siya namimili. Ang Holy Spirit ang siyang namimili ng kanyang manggagawa itong huling araw. Kaya nga, dapat may pangaral ang ebanghelyo, tamang ebanghelyo, sapagkat sa Galatians chapter 1 verse 8, sabi ni Pablo, maliban kami man, o mga anghel na bumaba dito sa lupa at mangaral ng ibang ebanghelyo, masumpa siya. May curse. Time na. Okay, so dyan nagtatapos ang battle ni Pastor Rosendo ng Born Again. So sa mga bagong nanonood dyan sa ating live, ang topic natin ngayon is sino yung tunay na born again. First speaker natin, yung kanina nagsasalita, si Pastor Rosendo ng Born Again Christian. Isang magaling na debater, ipaglaban sa mga magagaling din na mga debater sa iba't ibang pananampalataya. At ang ating magtatanong ngayon, si second speaker si Denmark ng Catholic. Tapos siyang Catholic faith defender at kilala din sa mga debates at maraming record. So, bibigyan ko ng 7 minutes si Denmark, Catholic. Okay, 7 minutes para sa iyo, bro. Your time start. Okay.
Okay, Pastor Dindo, hindi mo ba mako-consider na yung ginagawa mo na pagbabautismo bilang ikaw, bilang pastor, yung ginagawa mong pagbabautismo sa mga tao sa tubig ay tradisyonal na nakuha mo sa mga apostol? Tama, ayon sa Biblia, yung authority, no? Nanggaling yan sa mga sa Panginoong Hesus, sa mga apostol, at sa mga tunay na tinawag niya sa Ephesians chapter 4 verse 12. Tumawag siya ng mga apostol, mga pastor, mga pagtuturo, mga evangelista, mga propeta. Okay. Sabi mo, no, tinatanong kita kung may ko-consider mo bang tradisyonal mula sa mga apostol itong pagbabautismo mo sa tubig bilang isang pastor. Ngayon, dahil inaamin mo na tradisyonal o tradisyon mo itong ginagawa, aaminin mo ba na mali yung sinasabi mo kanina na tinututulan mo yung tradisyon? Alam mo, kapatid na Delmar, dalawang tradisyon. Isang tradisyon na magmula sa apostol at post-apostolic tradition. Ibig sabihin, yung tradition sinabi ko, panahon ng apostol. Pero yung sinasabi mo, post-apostolic tradition. Tradition yan after the apostle. Okay, next question. So ngayon, inaamin mo na mayroong ka ng tradisyon. Okay, ngayon, so sabi mo, ikaw may tradisyon ka. Okay. Ngayon, ang next question ko ay ito. Ayon doon sa Hebrews chapter 6, 5, verse 6, may Kristiyano ba doon na pagkatapos makarinig ng salita ng Diyos at saka napahiwalay sa Diyos? Ganun ba sabi sa talata? Meron kasi ang kaligtasan naman ay libre ito. Pero pag di mo iningatan, nawawala ang kaligtasan. No? Lalo't-lalo na kung naligtas ka na pero hindi ka nagpatuloy, ayan gift kasi yun ang regalo, nawawala. Ang Diyos hindi niya kinukuha yon. Ang tao nagwawala ng kanyang kaligtasan. Kaya nga sabing ganon, ay safeguard yung safeguard your salvation. Okay, next question ko, no? So sabi mo ay yung kaligtasan ay pwedeng bawiin. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, yung pagpapatuloy na ay dapat gawin ng mga Kristiyano, ito ba ay tinatawag na pagpapakabanal? Hindi talaga pagpapakabanal yan. Kasi pagpapakabanal na sinabi sa salita, kanilang ginagawa ang sarili nila para maging banal sila. Pero ang tunay na kahulugan doon ay pinaging banal ng Diyos, ng kanyang dugo, o made holy. We are not holy in our own works. Okay. So according to you, kailangan banalin ng Diyos. Ngayon, tanong ko, bakit kailangan ng mga apostol o mga disipulo
pinakikita niya dyan na dapat ang mga Kristiyano ay hindi na dapat magkasala dahil pinatawad na sila, na? At nilinis na sila ni Jesus ng kanyang dugo. So, ngayon, matanong ko, next question. So, maaari bang tanggihan ng tao, no? Maaari bang tanggihan ng tao na siya ay magpakabanal kaysa maging makasalanan? Yung tatanggi sa kabanalan, hindi pa nakakilala sa tunay na Diyos at hindi pa sumusuko sa Panginoong Hesukristo sa kanyang buhay. No? Kaya nagpapatuloy pa siya sa kasalanan. Tinatanggihan niya yung kabanalan. Okay, so dyan nagtatapos ang tatanong pastor si Denmar ng CFP Catholic Defender, si Denmar. So, dadako na tayo sa ating rebuttal ng ating second speaker, Okay. Denmar. Okay. Set ko lang yung ating time, bro. Minutes again. Time start now. Okay, isang magandang gabi po sa inyo lahat, no? Pasensya na sa ating mahinang signal dahil talaga yan sa pagiging incompetent ng ating gobyerno na magpagawa ng maayos sa telco, no? Anyway, ang topic natin itong call dito sa pagiging tunay na born again. Ano again? Si Pastor litong-lito. No, mula pa nung umpisa, litong-lito. Bakit? Una nating puntos, mga kapatid, dito sa Mateo 16:18. Tanong po natin sa kanya, ano po ba yung simbahan diyan? Spiritual ba yan? O iyan ba ay visible? No, una sagot niya, spiritual. Okay? Ngayon, nung tinanong natin, Pastor, meron bang visible niyan? O yan ba ay spiritual? Sabi niya may mga local churches na. So ngayon, meron lang visible church. May local churches, may organization na. Kasi may local churches, may main churches, at mga maliliit pang mga dako, no? Ngayon, tinanong natin, alin sa dalawa yung tama ayon sa'yo? Okay? So, ang sagot ni Pastor is spiritual. Okay? So, mali yung sinasabi niya na mayroong local churches. No?
Gales. Oh, ito na si Denmar. Nakabalik Oo. na. Ay, nako. Hirap. Ang hirap. Okay, Okay, hindi si Pastor Rosendo ang mahirap eh. Yung signal ang kalaban ko. Sige bro, tuloy bro. Tuloy tayo, okay? Doon sa pagkalito ni Pastor na doon sa kanyang mga sinasabi. Okay? Kanina sabi niya ganito. Pastor, tinatanong kita doon sa 1 John chapter 1 verse 8. No? Diyan ba ay patuloy pa rin nagkakasala ang tao? Sabi niya, oo, pero pinatawad na. Okay? Ang sabi niya, no? So, ang sabi niya, hindi na daw pwede magkakasala ang born again. Pero nangyari, agree siya doon sa Hebrews chapter 6 verse 5 to 6 na mayroong Kristiyano na tumalikod nag-apostatize sa Panginoon magkatapos makarinig ng aral. O, pag parinig ng aral, no, sumampalataya, babautismuhan. So, napaka-imposible itatanggi ni pastor na yung tumalikod na yun, Kristiyano. So, kitang-kita ninyo yung pagkalito. Twisted yung kanyang paniniwala, no? So, ngayon, apunta tayo doon sa sinasabi niya na tradisyon, no? Again, doon sa mga tradisyon na yon, mga kapatid, sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15, mayroon talagang tradisyon ng mga apostol, no? At sasabihin niya na yung bautismo, no, ng infant, yung infant baptism natin walang basihan sa Biblia. Meron po. Anong basihan po sa Biblia yan? Ito babasahin natin. No, yung infant baptism na yan, mga kapatid, ay matatagpuan natin sa mga talatang ito. No? Teka, hanapin ko lang yung aking Bible. Okay? Ngayon ito, no, yung mga talatang ito na babanggitin ko sa inyo, ilista ninyo, okay? Sa infant baptism, mga kapatid, ito sinasabi, no. Diyan po sa yung nagbautismo si San Pablo doon, no, ng isang buong pamilya, okay? Ayan. There are living Catholics who receive the sacrament of baptism in behalf of the dead relatives who died without having baptized. This can be read from the letter of St. Paul to Corinthians chapter 15 verse 29. And also, mga kapatid, meron din sa Acts 16:33. No, buong pamilya po yan no, na bautismuhan. And also Acts 16 chapter 15 and 1 Corinthians chapter 1 verse 16. Ayan yung mga talatang yun. So, buong pamilya na bautismuhan. So, tanong natin, kasama ba sanggol diyan? Kasama. No, kasamang bininyagan yung sanggol. Kaya sabihin ni Pastor Rosendo na walang infant baptism sa Bible. Puro tradisyon. Meron po. No? Nandito binasa ko yung mga verses. How about confirmation, mga kapatid? Ang confirmation ko ay nasa Acts chapter 8 verse 15 and Hebrews chapter 6 verse 2. Ano po kasi yung confirmation na yan? Ang confirmation is the sacrament that gives us the unique gift of the Holy Spirit to imbue us with a fervent and strong love to preach the gospel or the good news of Christ. Confirmation is administered through the laying of the bishop's hands of the minister authorized by the bishop. Ayan, so kailangan ng authority. No, kaya nga si San Pablo at si San Juan, sila ay nagpatong ng kamay, no, sa Acts chapter 8 verse 15 and Hebrews chapter 6 verse 2. So ayan, napatunayan na natin na may baptism and confirmation sa Bible, no? Bali na natin yung argumento ni pastor na puro lang daw tayo tradisyon. Okay? Ngayon, according sa kanya, no, ang tunay na born again, hindi na daw nagkakasala. Tama. No, we are saved by the penalty of sin. Romans chapter 6 verse 23. Pero ito, pastor, no, tinatanong nga kita kanina kung pwedeng tumanggi ang tao na magpakabanal. Sabi mo hindi makakatanggi ang tao. Okay? Hindi makakatanggi ang tao. Pero inuulit-ulit ko, bakit kailangan magpatuloy o magpakabanal yung tao? Yung kasi yung stand mo no? Wala ka naman maisagot sa aking diretsya. Kasi ganito yung pastor, mahirap umamin. Bawal umamin. No?
Kaya sila nagpapatuloy, kaya sila nagpapakabanal dahil patuloy silang nagkakasala. Oh, di ba? Kasi iyan naman yung totoo eh. O basahin natin, 1 John chapter 1 verse 8. No, pakinggan ninyo kung sino talaga ang nasa katotohanan. Okay, 1 John chapter 1 verse 8. Ang sabi diyan, okay? Kung sinasabi nating tayo ha, kasama si Pastor Rosendo, walang kasalanan ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan wala sa atin. O, ayan yung sabi ni San Pablo, napakaliwanag. Sino man nagsasabi na wala na siyang kasalanan o hindi na nagkakasala, dinadaya niya kanya sarili at walang katotohanan sa kanya. Kaya huwag niyo paniniwalaan si Pastor kasi ganun yung paniniwala niya. No? Ngayon, meron ba sa Biblia kahit apostol natatakot na siya ay magkasala? Si Apostol Pablo mismo nagsabi. Ito ha, pakinggan ninyo yung aking babasahin dito po sa 2 Timoteo 2:12. Kung tayo'y magkagtiis, may mga gahari naman tayong kasama niya ha. Binabanggit niya tayo kasama sarili niya. Kung ating sa kaliwanagan, yes, after justification stage po, no? Justified So, by faith. accept mo na ang tunay na church nasa kaliwanagan na sila at wala na sa kadiliman. Yes, I accept because it is written. Accept mo yung nasa kadiliman, nasa kasalanan pa, at yung mga doon na sa kaliwanagan, wala na sa kasalanan. Okay, mali po yung interpretation nyo sa talata, so hindi ko po tinatanggap po yan. Ulitin ko para maliwanagan ka. Kasi sinabi mo, ako nalilito eh. Ikaw pala nalilito ngayon. Ha? Accept mo ba? Na yung mga nasa kasalanan, nasa kadiliman pa. Ay hindi po, nasa kaliwanagan pa rin yung mga makasalanan. Bakit po? Kasi ang Panginoon sa Kristo sabi, hindi ako naparito para sa mga matuwid kundi sa mga makasalanan. So ang part ng Church ni Jesus nasa mga makasalanan. Okay? So, next question. hindi mo ba accept yung Colossians 1:13 na inilipat Accept na ko. tayo mula sa kadiliman ng kasalanan tungo sa kaliwanagan kay Kristo? Yan ang church na nasa kaliwanagan. Accept mo ba o hindi? Yes, accept ko po yung nakasulat sa Bible, hindi yung interpretation nyo. Kasi again, the Church of Jesus is Church of the sinners.
hindi po museo ng mga banal. Okay? Oh. Next question. Okay. Accept mo ba na si Jesus Christ, ang kanyang katawan ay banal? Yes, accepted ko po yan. So accept mo dahil ang katawan niya ay banal, lahat ng miyembro ng kanyang katawan ay banal. Yes, I accept. So accept mo rin na walang makasalanan sa katawan niya. Dahil sinabi mo lahat meron. banal. Meron. Kasi nga ang church ni Jesus ay para doon sa mga makasalanang nagpapakabanal. Again, sabi ni Kristo, narito ako para hindi sa mga matuwid, kundi para sa mga makasalanan. Next question. So accept mo na nalilito ka na ngayon. Hindi mo na malaman ang stand mo. Dahil sa Colossians 1:13, lahat doon, sabing ganon, were translated from darkness to light. Ibig sabihin ito, ang church ni Jesus Christ, yung mga naliwanagan na at hindi na nasa kasalanan. Okay. Hindi ko aminin yan kasi mali yung interpretation niyan nga po ninyo sa talata. Again, Jesus said, ako'y naparito para sa mga makasalanan, hindi para sa mga matutuwid. Meaning, yung mga makasalanan na yung gaya ng mga hentil, nasa John 10, chapter 10, verse 16, sila yung aakayin ni Kristo paloob sa kanyang katawan. So, kung magkagayon, kayo po ang nalilito. So accept mo ba na doon sa 1 Corinthians chapter 8 verse 27 na tayo'y bahagi ng katawan ni Kristo. Ang bawat isa sa atin ay bahagi ng kanyang banal na katawan. Yes, I accepted it because it is written. Nakasulat po yan. Okay, accept mo ba na walang bahagi si Kristo na makasalanan, kundi lahat banal? Accept mo ba? Accept ko po yan, no? Pero hindi naman lahat, no, ng banal talagang banal nung una dahil sila ay nagkasala at nagpakamadal kaya sila naging banal, no? So medyo nalilito ka na. Okay. Ay, hindi. Accept mo ba na yamang ang katawan ni Kristo ay banal, walang makasalanan sa kanyang parte kanyang parte ng katawan? Okay, merong makasalanan kasi nga banal nga sila pero hindi magpapatuloy sa kabanalan. Kaya nga John chapter 15 verse 6, may itatapon sa apoy, may bumibitaw. Gaya ng si Hebrews chapter 6 verse 5 to 6. Next question. So accept mo na may apostolic tradition, na tradisyon ng mga apostol, at meron din post-apostolic tradition ng mga Roman Catholic Church after apostle. Accept mo ba yan? Accept ko po na apostolic tradition, pero yung apostolic tradition na yon ipinagpatuloy ng Catholic Church dahil yung mga apostol, mga Romano Katoliko. Accept mo ba na yung binyag at saka kumpil ay na post-apostolic tradition yon after apostle? At ang apostol na tradition nila ay paglulubog sa tubig, hindi binyag, hindi kumpil, kundi baptism of water at baptism ng Holy Spirit. Accept mo ba yan na difference ng apostolic tradition at post-apostolic tradition ng Roman Catholic? Accept mo? Again, hindi ko po i-accept yan dahil binasa ko kanina, hindi po yan nanggaling sa post-apostolic tradition lang, kundi nasa Bible, Acts chapter 16 verse 33. Okay. Okay, so dyan nagtatapos ang kanilang rebuttal stage. So dadako na tayo sa ating discussion. Siyempre, mauna dito yung ating second speaker, si Denmar ng Catholic. Shout out muna sa lahat ng live viewers. Meron tayo 24 live viewers sa ngayon and 60 shares. So hindi siguro tayo makakapamigay ng ating DevCon t-shirt. Pero salamat na din at nandito sila at nanonood sa ating Debaters Convention. Lalong-lalo na si Samuel Tahuda. Yan. Si Rob Jeric, si Ryan Herrera, si Eric Degnos, si Ian J, ayan, si Alin Ledesma, si Nando Camacho, nandyan sa
comment. Si Julio Puhales, Team. Yan. Okay, at si Emmy Ems. Yan. So, dadako na tayo sa ating 5-minute na conclusion. Brother Denmar, 5 minutes para sa iyo, bro. Yes. Time start Okay. now, bro. Ayan, thank you so much, Mr. Moderator Rasha, no? So ngayon mga kapatid, hindi alam talaga ni Pastor Rosendo yung kanyang pinagsasabi. Alam nyo? Kasi ganito, mga kapatid, ipipilit niya yung interpretation niya about doon sa post-apostolic tradition. No, which is na hindi niya naman na-question dito yung Acts 16 verse 33, 1 Corinthians wait lang Ayan, yung binasa natin kaninang 1 Corinthians, no? Na pagbabautismo sa tubig, hindi niya tinutulan yon, no? Bagkus iniwasan niyang itanong. Yung confirmation, binasa din natin sa kanya kanina yung mga verses, pero pinipilit niyang apostolic tradition pa rin. Kasi napansin niya na butasan natin siya doon sa Matthew chapter 16 verse 18 na wala silang otoridad. And nalito siya doon, no? Pagdating doon sa tradition talaga. Okay? Ngayon, punta tayo dito sa sinasabi niya na na etong pagiging banal, no? Sabi nga ng ating Panginoon Kristo, hindi ako naparito para sa mga matutuwid, kundi para doon sa mga makasalanan. So may papasok sa katawan ni Kristo na mga makasalanan, no? At yung mga makasalanan na yon, kaya nga yung pagpasok sa simbahan, sa iglesia ay sa pamamagitan ng bautismo, no? At yung pagpasok na yun sa bautismo, yung pagpasok sa simbahan, hindi yun nangangahulugan, mga kapatid, na ang tao ay hindi na pwede magpatuloy sa pagkakasala. Bakit ka ako? So, balikan natin yung sinabi ni Apostol Pablo na hindi ko nabasa kanina. Sabi dito, 1 Thessalonians chapter 4 verse 8, kaya't nagtatakwil, hindi ang tao ay tinatakwil, kundi ang Diyos na nagbibigay sa kanila ng Espiritu Santo. So ang itinatanggi ng tao ay Diyos at yung Espiritu Santo. Kaya nga, yung Espiritu Santo, mga kapatid, nawawala yan kahit na ikaw ay naligtas na nung una. Kaya nga hindi niya matanggap, no? Yung Hebrews chapter 6 verse 5 to 6, may natalikod, may napahiwalay kay Kristo, nakarinig na ng salita, nabautismuhan na, nandoon na sa tunay na simbahan, natalikod pa rin. Bakit? Kasi mga kapatid, nawala yung Espiritu Santo nang siya ay magkasala. At alam niyo ba kung bakit? Mga kapatid, si Pastor Rosendo ayaw niya aminin sa kanya sarili ito Yung 1 John chapter 1 verse 8, no? Pag sinabi nating hindi tayo nagkakasala, walang katotohanan sa atin, no? Kasi kapag sinabi nating banal, mga kapatid, yes, ang simbahan ay banal. Ang katawan ni Kristo ay banal. Pero hindi sinasabi ng Biblia na lahat ng magiging kaanib diyan sa simbahan na yan banal, kasi yung iba, no, yung iba binanal na pero tumatanggi pa rin gaya ng ating sinabi, no? And again, may mga taong makasalanan na pumasok diyan dahil nga sabi ni Kristo, naparito ako para sa mga makasalanan, nagpapakabanal. Kaya nga ang stand ng Katoliko, ang simbahan ay hindi museo ng mga banal, kundi ospital ng mga makasalanan, no? Bakit pa sasabihin ni Kristo na hahanapin ko yung isang tupang nawawala, no? At yung 99 ay nandun na sa kulungan. Ibig sabihin yung nawawala, hindi siya sumunod. Kasi sabi ni Kristo sa John chapter 10 verse 27, ang aking mga tupa ay nakikinig at nakikilala ko. Hindi nakinig. Kaya hahanapin ni Kristo, no? Merong bang banal na hindi nakinig? Wala. Tapos gusto ni Kristo ipasok doon sa kanya para maging banal. Okay? And John chapter 15 verse 6, no? May nakaduktong doon sa katawan ni Kristo, pero tatanggalin pa rin. Bakit? Huhugutin ni Kristo kasi nga makasalanan, no? Hindi nagbubunga ng kabutihan. Okay? At ito ba mga kapatid, idiin natin yung authority ng pagbabautismo. Okay? Yung pagbabautismo na yan mga kapatid, ulit-ulitin natin. Dito sa ating binasang referensya,
itong Acts chapter 16 verse 33, no? Buong pamilya yan binautismuhan. Okay? Kasama dyan ng bata. So sasabihin ni Pastor Rosendo, hindi biblical itong sinasabi ko. Biblical ito, tutulan mo next time. Okay? Kasi hindi mo natutulan ngayon eh. Wala kang actually naitayo. Kasi kahit again. Ang biblical na pagiging born again, unang-una, no, meron tong criteria. Kaya nga inano niya yung infant baptism eh. Kulang lang ako ng time. Kaya sabi niya, iniwasan ko. Hindi ko iniwasan niya. Kasi yan yung household, ano, ang tinawag doon. Si Paul, yung jailor, na nakabilanggo sila. At pagkatapos, nabuksan yun, ano, yung jail. At yung jailor magpapakamatay. Sabi niya ni Paul, huwag kang magpapakamatay. No? Sabi niya, how can I be saved? So sabi niya ganon, no? Receive the Lord Jesus Christ. Sabi niya ganon, and you will be saved in your household. So yung word na household doon, ay inisip niya na may infant doon. Walang infant doon. No? Kaya mali yung kanya mga teksto sa 16:33, no? 1 Corinthians 1:16. Wala rin doon sa Hebrews. Pag-imbento lang siya nandun sa Hebrews yon na merong ba infant baptism? Walang baptism na infant doon. Ha? Kaya, ibig sabihin kasi, ang tunay na baptism by water, unang-una, kailangan munang marinig ang ebanghelyo, gospel muna, na namatay si Jesus Christ sa kanila. Pangalawa, kailangan na magdesisyon siya sa sarili. Yan. Personal na desisyon niya na magsisisi siya ng kasalanan. May repentance. Dito kay wala mga repentance Walang gospel, na hindi na pangaralan ng gospel. Pagkatapos makita natin walang holiness. So mali ang pagiging niya, malayong-malayo sa itinuturo ng Biblia, pagiging born again. Wala siyang testimony. Kasi ang tunay na born again, may testimony na binago ang buhay. Dito wala siyang testimony na bago ang buhay From sinner to sinner pa rin From sinner, namatay na si Jesus Christ sa kanya, sinner siya, namatay na, sinner pa rin, lalo pang sinner. Hindi from sinners to sinner, from sinner to saint. Dapat tayo saint na. Ano ba ibig sabihin sa Tagalog ng banal, sa English? Ang banal, saint. Ibig sabihin, we are made saint. Kaya nga sabi ko, saints of all believers Lahat tayo. Kailangan baguhin na natin isipan niya na hindi na tayo makasalanan. Totoo na parito si Jesus Christ para sa mga makasalanan. Bakit? Para iligtas niya sa kasalanan, manampalataya sa Ebanghelyo, malinis ng banal na dugo ni Jesus para maging banal siya. Kaya kung papansinin natin dito, malayong-malayo yung kanyang pinaglalaban na siya ay born again. Asan ang testimony mo, Jenmar? May testimony ka ba na talagang di ka na nagpapatuloy sa kasalanan? Hindi ka na nagbabalik-balik? Nagsisi ka na ba ng kasalanan mo? Naunawaan mo ba yung gospel? Naunawaan mo ba yung sabi dito, Pinipilit niya yung yung John chapter 1 verse 8, Yan. I-reconcile mo yan sa 3 sa John chapter 3 verse 10.
Well, ang sabi dyan, if you, 1 verse 8, if you confess your sin, you're worthy to forgive your sin. No? Sabi niya ganon. Pagkatapos, sinabi niya sa 3 after noon, ano ba nauna? 1:8. Pagkatapos, summarize niya 3:9. Nasabi niya, whosoever born again, sinneth not, hindi na ka dapat nagkakasala. No? Sabi ganon, hindi ka na nagpapatuloy. Kung nagpapatuloy ka, nakakahiya naman sabihin, born again ka, Jenmar. Born again ako, pero nakikita ng mga tao yung buhay mo. No? Andun ka pa rin sa mga lumang ugali mo, na walang pagbabago ang buhay, na paulit-ulit lang, na paghingi ng patawad, ulit-ulit. Sinasinungaling ka sa sarili mo na born again. Sabi kong ganun napakahalaga na maunawaan natin yan. Tamang turo. Okay, so dyan nagtatapos ang ating debate ngayon between Pastor Rosendo ng Born Again and Denmar ng Catholic. So ang ating mga viewers na lang ang magtitimbang sa kanilang pinag-uusapan kung sino ba talaga ang tunay na Born Again. Ayan. So bago natin tapusin yung ating live, syempre atin munang bibigyan ng pasasalamat na time si Pastor Rosendo. Meron kang... Okay, nagpapasalamat ako unang-una sa Panginoon na ito ang gusto niya na talagang may pangaral ang tamang ebanghelyo sapagkat marami yung mga ngaral ng ibang ebanghelyo itong huling panahon. No? At makita natin ang tunay na ebanghelyo ay yung si Jesus Christ ay namatay para sa atin at tayong makasalanan ay binago niya na, nilinis na tayo. Kailangan ng born again, meron kang testimony na makikita sa buhay mo. Pag hindi nakita yan, hindi tunay na born again. Kaya nga salamat unang-una kay Denmark, ganoon din kay Russia, sa lahat ng mga nanatili kahit gabi na nakapakinig at ganoon din sa mga nag-comment sa atin. Kaya maraming pong salamat at nawa naunawaan natin ang tunay na born again na sinasabi ng Biblia. At maborn again tayong lahat para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. God bless you at good night. Okay, yan po si Pastor Rosendo ng Born Again. Gusto nyo siyang makadebate, ayan, pwede kayong mag-PM sa kanya o sa Debaters Convention at i-arrange natin yan. So, si Denmar naman, second speaker natin, Bro Denmar, pasasalamat bro. At Okay, advertisement. Sige bro. Okay, so maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid namin kay Kristo. Diyan man sa comment box o nandito man sa group chat, no? So maraming salamat sa inyong suporta, yan man ay positive o negative tinatanggap natin, no? And syempre next niyan it will be this debate will be uploaded in my YouTube, so you may search my YouTube account na Brother Denmar Santiago MI. So sa ngayon po ay mayroon na po siyang 500 plus na followers, no? Ay subscribers, no? So napakaliit lang yan, hindi tayo magmamalaki, no? I-subscribe niyo yan mga kapatid para naman magkaroon tayo ng ng inspirasyon para ating pag-aralan pa ang ating pananampalatayang Katoliko, no? So ngayon pinasasalamatan din natin yung admins ng DevCon, si Brother Rasha, no? Si Pastor Ferdinand, si Brother Sispo, si Brother Nash, no? At sa bumubuo ng Debaters Convention, maraming salamat po. And sa ating maginoong kausap, si Pastor Rosendo, no? So kanina nag-uusap kami, mukhang may personal na mangyayari after MDCQ, no? So abangan ninyo. Abangan ninyo yan. So maraming salamat Pastor Rosendo, and nawa patuloy lang tayo makapag-usap para dun sana sa ating magiging personal debate, no, na napag-usapan natin. No, anyway, maraming salamat mga kapatid sa inyong pagko-comment at pag-share ng video ito. Patuloy kayong mag-subscribe sa YouTube account ng Debaters Convention Official. Mag-follow sa page na ito at mag-share ng mga videos natin. Patuloy kayong mag-support ito sa Debaters Convention. Bili lang kayo ng mug at saka ng t-shirt. Napakaganda ng model natin. So, ayan, ginagawa na natin lahat para
ma-promote yung t-shirt and mug na yan kasi yung pupuntahan yan magandang kamay naman, no? At magandang layunin. So, yan mga kapatid, maraming salamat and good night sa inyo lahat mga kapatid. God bless. Yun, salamat sa pag-promote ng Debaters Convention. At yun nga, Debaters Convention, meron kami sa Lazada at Shopee yung ating polo shirt at meron tayong pambabae at panglalaki. Ayan. So, order na kung gusto nyo magkaroon. At yun, lagi kong sinasabi na kung gusto nyo sumali sa mga ganitong usapan, pwede kayong mag-PM sa akin, Debaters Convention. Kami yung magbibigay ng moderator sa inyo, kami yung magla-live, at kami yung mag-a-arrange sa inyo. So, yun. See you mamaya 10 kung dadating yung ating mga debaters. So, this is Admin Rasha, Debaters Convention. We're out.